Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre kahit masungit ang lagay ng ating panahon nitong mga nakaraang araw at napansin ko medyo makulimlim yata ngayong araw, dapat maganda pa rin ang pagbati natin sa ating mga kababayan. Lalo na't muli na naman pong nagbabalik ang programang Housing Rights with HSAC para makapaghatid ng mga panibagong impormasyon at kaalaman. Ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo, ang makakasama ninyo sa isang oras na talakayan patungkol sa mga programang hatid ng Human Settlements Adjudication Commission para sa ating mga kababayan. Magandang araw rin sa ating mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Dito sa programang Housing Rights with HSAC, pag-uusapan po natin ang inyong mga karapatan bilang homeowner, home buyer at bilang miyembro ng Homeowners Association, katuwang ang ating mga kasama mula sa Human Settlement Adjudication Commission. Ang programang ito po ay mapapanood at napapakinggan ninyo sa iba't ibang plataforma ng Radyo Pilipinas World Service. Unang-una na po sa ating social media platforms. Live niyo po kaming napapanood sa Facebook pages ng Radyo Pilipinas World Service at ng Human Settlements Adjudication Commission, maging sa mga Facebook pages ng Regional Adjudication Branches ng HSAC sa buong Pilipinas. At ganoon na rin sa mga regional station ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Sabayan rin po tayong napapanood sa YouTube channel ng Radyo Pilipinas World Service. Kami rin po ay inyong napakikinggan live sa aming audio streaming sa pamamagitan naman ng PBS eBox Receiver app. Punta lamang po kayo sa inyong mga Google Play Store kung ang phone nyo po ay Android o kaya naman sa Apple Store kung Apple ang inyong gamit. I-search lang po ang PBS eBox Receiver app at i-download. Makikita nyo na po ang lahat ng audio live streaming ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Siyempre, unahin nyo na pong hanapin ang ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para naman sa ating mga overseas Filipinos working and living abroad, mapapakinggan nyo po ang programang ito sa aming shortwave radio broadcast gamit ang pasilidad ng United States Agency for Global Media o USAGM na mas kilala bilang Voice of America o VOA na nakabase sa Tinang Tarlac. Sa pamamagitan naman po ng iba't ibang shortwave frequencies, ang 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan po natin ang tinatawag na prohibited pleadings and motions, kung saan ipapaliwanag ng ating resource person ang pagkakaiba nitong dalawa at kung ano-ano ang ipinagbabawal na pleadings at motions sa pagdinig ng isang kaso. Sa ikalawang bahagi naman ng programa, ating tatalakayin ng isang kasong dinesisyonan na ng Korte Suprema. Itong isang landmark case na tungkol sa Homeowners Association dues. Ano ba ang responsibilidad ng seller o ng buyer pagdating sa pagbabayad sa kanilang mga bayarin sa asosasyon? Sigurado marami na naman ang makaka-relate sa topic na ito kaya tumutok na kayo mga kababayan. At syempre para talakayin ang mga topic na ito, makakasama po natin mula sa Human Settlements Adjudication Commission si Attorney Mary Charlene Joy P. Suedad, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 12. Magandang araw po, Attorney Charlene. Welcome po sa panibagong episode ng programang Housing Rights with HSAC.
Magandang umaga, Sir Jay. Magandang umaga po sa ating lahat. At maraming salamat po, Sir Jay, at sa Radyo Pilipinas. On behalf of the Human Settlements Adjudication Commission, headed by our Executive Commissioner Avelino D. Tolentino III, and the entire Commission and Bank, we would like to thank our viewers and listeners for watching our show. Sana po ay marami kayong mapulot na aral ngayong araw. Ito po ang ating 10th episode at ang programang ito ay naglalayong ibahagi ang aming mandato at mapag-usapan ang ilan sa mahahalagang polisiya at kaugnay na landmark cases mula sa Korte Suprema. And we are hoping po na itong mga discussions natin will guide our listeners in further understanding ang kanilang mga karapatan at kung paano po sila napoprotektahan ng ating mga batas. Ngunit nais po nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa HSAC ay niriresolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito. Kaya case-to-case basis kumbaga. Magdidepende pa rin po ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipipresenta ng bawat panig. Ayun, tulad nga po ng nabanggit ko, Attorney Sherlyn, pag-uusapan po natin itong prohibited pleadings and motion. Pero ano po ba muna yung ibig sabihin nitong pleading at ng motion? Yes, Sir Jay. So ano nga ba itong mga pleadings at motion? Ang pleadings po ay ang mga formal na dokumentong isinusumite sa HSAC na naglalaman ng inyong panig, reklamo o depensa. Dito nakasulat ng buo kung ano ang pinaglalaban ng nagdedemanda at kung ano naman ang paliwanag o panig ng inirereklamo. Samantala, ang motion o motion ay isang formal na kahilingan sa ating adjudicator o sa komisyon para gumawa ng isang partikular na utos, aksyon o pabor na hindi saklaw ng pangunahing reklamo. Ginagamit ito bilang kasangkapan para umusad ng maayos ang kaso, humingi ng palugit o ipatupad ang desisyon. Ibig sabihin po, Attorney Sherlyn, meron pong uri ng mga pleadings at motion na pinagbabawal. Bakit hindi po ito pinapayagan ng korte? Tama po, Sir Jay. Ang pagkakaroon nitong prohibited pleadings and motions ay mahalaga para sa mga kliyente ng HSAC dahil ito ang pumuprotekta sa kanila laban sa magastos at mas matagal na proseso. Sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga ito, napipigilan ang mga sinasadyang pagkaantala na madalas ay upang patagalin ang kaso. Dahil sa mga pagbabawal na ito, napipilitan ang magkabilang panig na tutukan agad ang tunay na issue sa kanilang kaso na nagreresulta sa mas mababang gastos, mas mabilis na paglabas ng desisyon at isang patas na laban kung saan ang hustisya ay binabase sa katotohanan ng ebidensya. So, para rin po pala ito sa magkabilang partido, attorney. Ano naman po ang maaaring mangyari kapag nagsumite ang isang partido ng prohibited pleadings or motion? Kapag isa po sa mga partido ay naghain ng prohibited pleading o motion, hindi po maaantala ang pagtakbo ng prescriptive period at hindi po ito makakahadlang sa paglutas ng kaso. Yun. So, may mga ipinagbabawal. Ano naman po itong mga uri ng pleadings at motion na ipinagbabawal sa ating 2025 HSAC Revised Rules of Procedure? Opo, Sir Jay. Sa ilalim po ng Section 23 ng 2025 HSAC Revised Rules of Procedure, ang mga sumusunod na prohibited pleadings at motions ay i-deny na outright at hindi na iaakyat sa komisyon. Una, ang motion to dismiss the complaint. Ito ang paghiling sa ating mga adjudicator o komisyon na ibasura agad ang kaso nang hindi pa ito sumasailalim sa malalimang pagdinig. Pangalawa naman ay ang Teka po, motion... attorney, nabanggit niyo po ay yung motion to dismiss ay ipinagbabawal din. Paano po kung sakali na naniniwala ang isa sa mga partido na hindi dapat ituloy ang kaso, ano po ang dapat niyang gawin?
Kasi po kung papayagan po natin yung motion to dismiss, magiging madaling paraan po siya para i-delay agad ang kaso kahit hindi pa nasisimulan. Instead po, pwede pong dumiretso na ilagay sa answer ng ating respondent at magpuproceed na po ang adjudicator sa merits ng kaso at doon na po sila mag-argue sa mga technicalities tulad ng jurisdiction or venue. Oh. So kung ang ginagawa na lang, kung may valid na ground naman talaga, pwede pa rin siya erase sa answer po as affirmative defense. Okay, sige po. Continue na po tayo, attorney. Yes po. Sige po, Sir Jay. So sa pangalawa po, meron tayong motion for bill of particulars o paghingi ng mas malinaw o detalyadong paliwanag tungkol sa ilang bahagi ng paratang o reklamo. Ipinagbabawal ito upang maiwasan ang mga pagkakaantala. Pangatlo naman ay ang petition for relief from judgment o paghiling na ipawalang bisa ang pinal na desisyon. Pang-apat, ang motion for reconsideration except as provided under sections 153 and 154. Ito ang motion para baguhin ang desisyon maliban na lamang kung ito ay pinapayagan sa ilalim ng sections 153 at 154 ng ating rules. Ang sections 153 po at 154 ay nasa Ayun. ilalim ng Rule 27 o Judgment of the Commission. So ang pag-file po ng motion for reconsideration ay pinapayagan lamang sa division at commission and bank na level. Panlima po ay ang appeal from any interlocutory order except writs of preliminary injunction and preliminary attachment. Ibig sabihin ay bawal pong iapela ang mga tinatawag na interlocutory orders habang dinidinig pa ang kaso. Maliban na lang kung ang mga ito ay preliminary injunction o preliminary attachment. Ang interlocutory order po kasi hindi pa yan yung final decision. Parang incidental ruling lang po siya habang tumatakbo pa ang kaso. Halimbawa nito ay ang denial ng motion for postponement. So kung papayagan po nating i-appeal ang mga ganito, magiging piece by piece po ang appeal at hindi na matatapos-tapos ang kaso. Kumbaga yun po ang magkakos ng delay, attorney. Opo, yes po. Pero po, exception naman po dito yung preliminary injunction at attachment dahil pwede silang magdulot ng kasi kung magkaroon man po, ito lang po yung way po na mababawi natin yung pinsala like kapag nawalan po ng property kahit hindi pa natatapos ang kaso. Kaya kailangan talaga agad na ma-review yung preliminary attachment and preliminary injunction. Pang-anim naman po ay ang dilatory motion for extension of time o paghiling sa dagdag oras sa pagpasa ng dokumento na maaaring gagamitin upang maatubili o magpatagal sa takbo ng kaso. Ang pag-file ng motion for extension of time ay pinapayagan naman po basta't may sapat na dahilan at hindi ginagawang paraan lamang para i-delay ang kaso. Pampito naman po ay ang fourth and subsequent party complaints. Ito po ang mga dagdag na reklamo laban sa pang-apat o higit pa ng mga tao o partido na wala naman sa orihinal na kaso. Kung papayagan po kasi ang fourth, tapos may fifth party po at sixth party, hindi na po matatapos ang kaso. Kumbaga dagdag na lang ng dagdag kapag inaprubahan po ito. Opo, magiging napakarami na po ng partido na sangkot sa isang simpleng housing dispute. So, pangwalo naman po ay ang motion to reduce appeal bond o kahilingan na bawasan ang bond sa apela. Ang appeal bond po kasi binibigay para siguraduhin na kaya ng umaapela na bayaran ang award kapag natalo sila sa appeal. Kung papayagan mo silang humingi ng pagbabawas dito, magiging madaling paraan na naman yan para mag-delay at mababawasan ang proteksyon ng manalong partido na makakuha ng bayad. Kaya required talaga na sundin nila yung bond amount na nakaset. Pansyam naman po ay ang motion for clarification of final orders and decisions. Ito po ang motion na formal na nagtatanong o humihingi ng linaw sa adjudicator o commission tungkol sa isang pinal na desisyon. Pansampo ay ang rejoinder. Ito sana ang huling sagot na inireklamo laban sa reply. At panghuli
iba pang uri ng mga pleading at motion na may pagkakapareha ng uri o intensyon upang makalusot sa probisyong ito o maging dahilan upang maantala ang proceedings. At sa muli po, tandaan po natin na ang paghahain ng ganitong mga pleading o motion ay hindi po makakaantala sa pagtakbo ng prescriptive period at hindi po ito makakahadlang sa paglutas ng kaso. Medyo may mga points lang po ako dito, attorney, na kuhanan ko ng pansin. Yung balikan po natin. Itong sa ikalawang nabanggit niyo po. Paano po kung sakaling naguguluhan o hindi pa lubusang naiintindihan ng inireklamo kung ano ba ang isinampang kaso sa kanya? Ano po ba ang gagawin niya upang makahingi ng kopya ng bahagi ng reklamo? So itong motion for bill of particulars po, tama po Sir Opo. Jay. Ito po yung motion na parang sinasabi mo na pahingi pa po ng detalye, further details bago ako sumagot. Pero sa HF po, expected na po na sumagot ka na base po sa general allegations. Tapos during mandatory conference na lang po at position papers, doon na po lalabas yung buong detalye ng kaso. So hindi na kailangan pang mag-request ng particulars bago pa man mag-file ng answer. Makakadelay lang po yon sa kaso. Okay. At meron rin po, kung sakali naman na kailangan pa ng isang partido ng karagdagang panahon para makapagsumiti ng dokumento, ano rin po ang dapat niyang gawin dahil kasama nga rin ho ito sa nabanggit niyo kanina na mga ipinagbabawal? Ito po yung sa motion for extension of time, Sir Jay. Ang pinagbabawal lang po ay yung dilatory motion for extension of time. So kung meron naman pong reason na may basehan naman po, may valid reason naman Opo. po para po dun sa hinihinging extension of time, pwede naman po itong i-grant ng ating adjudicator. Okay. Kung sakali naman po, ano naman po ang maaaring gawin ng isang partido kung naniniwala siya na may kakulangan or may depekto sa complaint na isinampa po sa kanya? Doon pa rin po natin ilalagay, Sir Jay, pwede na po mapag-usapan during sa mandatory conference or pwede din siyang erase na issue sa answer po na isasubmit ng ating respondent. Mayroon po bang epekto sa kaso kung sakaling magsasampa ang isa sa mga partido ng prohibited motion? Kasi ito yung ang nabanggit niyo po, mga pinagbabawal sa pagdinig. So, hindi, Sir Jay, wala po itong epekto, Sir Jay. So, magpapatuloy pa rin po yung kaso, hindi po mahihinto yung pagtakbo ng ating prescriptive period at hindi po makakaapekto sa pag-resolve po ng case. Ayun. Halimbawa naman po ay posible po ba na magkaroon naman ng exception dito sa mga prohibited pleadings and motion? Kasi kung halimbawa nagkakausap naman itong dalawang panig. Yes, Sir Jay, depende po doon sa mga motions at saka sa mga pleadings po na isasubmit. So, pwede pa rin po siyang maging case-to-case basis. Tulad po nung doon sa ating motion for extension of time, mayroon Opo. po tayong mga exception kapag valid naman po yung reasons at yung motion to dismiss the complaint din po. Basta Kung mga may valid valid na naman yung ground. kanilang Opo, reason. yes po. Yes po. Bale, kung sakali po, paano naman binabalanse ng HSAC ang karapatan ng mga partido sa due process at ang pangangailangan para sa mabilis na proceedings? So makakaasa po tayo na ang ahensya po namin, ang HSAC, ay magbibigay po ng fair, accessible at mabilis po na resolusyon ng mga issues na related sa real estate development homeowners association. At ito naman po ay bumabase naman po sila sa ating rules at sa mga applicable na batas po. Baka meron pa pong mga karagdagan na impormasyon para sa ating mga kababayan hinggil po dito sa prohibited pleadings and motion, attorney. So far, yun lang naman po, Sir Jay. Tandaan lang po natin na
para guided din po tayo. Tandaan po natin, maging familiar po tayo dito sa mga listahan po ng mga prohibited pleadings at motions dahil po ang pagpa-file po ng mga ito ay pwede pong maging cause ng denial, outright denial po ng mga pleadings na ito. Dahil yung nabanggit natin ay yung mga pinagbabawal. Mga ano naman po yung mga po pwede, mga halimbawa po, attorney. Dito po, Sir Jay, strict po yung ating listahan. Pero yun nga po, may mga iilan lang po na exception. Opo. Like sa motion to dismiss the complaint, pwede po ito kung walang cause of action yung complaint. Pwede pong maging valid ground po siya for the dismissal based sa motion to dismiss. Sa motion for reconsideration naman po, may exception din po tayo. Yun po yung mga decided cases po ng ating commission and bank at saka sa division level. So, yun po. At saka yung sa motion for extension of time kapag kapag may basehan naman po at hindi siya para lang ma-delay yung ating kaso. Ayun. Pwede po ba mag-file kung sakali ng second motion or pleadings para sa pagdinig, attorney? Kapag na-dismiss na po ang kaso, yun po ba, Sir Jay? Oo, Usually po kasi kapag decision na po ang ating adjudicator at nakalagay naman po na without prejudice, so pwede po tayong file ulit ng kaso, ng complaint, yes po, ng kaso. Ayun, malinaw. Bilang panghuling tanong ko po, attorney, para dito sa unang bahagi ng ating programa, maaari po ba nang hilingin ng isa sa mga partido na isuspend or magkaroon ng suspension sa proceedings? Depende po ito, Sir Jay. Pero ang rules po namin ay Sige po. depende po ito, Sir Jay. Sure. Depende po sa kaso. Opo. Oo. Ayan, napakaliwanag po ng pagpapaliwanag sa atin ni Attorney Sherlen tungkol dito sa prohibited motions and pleadings. Sana po ay naunawaan ninyo at kung medyo naguguluhan kayo ay balikan nyo po na lamang po kung ano yung mga tinalakay ni Attorney para lubusan nyo pong maintindihan o kaya naman ay sumangguni kayo sa tanggapan ng 8SAC kung may mga nais pa kayong malaman hinggil dito sa pleadings and motion. Samantala, bago tayo tumungo sa ikalawang bahagi ng ating programa, magbigay daan muna tayo sa ilang mga paalala. Huwag kayong bibitiw mga kababayan at magbabalik pa rin po ang programang Housing Rights with 8SAC. Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino. Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy. Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla. Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor. Pati bamboo? Kasi madaling talagaan. Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga habi, pati mga may kapansanan nakakahabi. Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang. Nung natutunan ko po yung paggawa, Sino nagturo sa nag-training po kami sa DOST. sa DOST rin? Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon. Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat
Kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin. Ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital. Dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad.
Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Housing Rights with 8SAC sa Radyo Pilipinas World Service. Muli na pong nagbabalik ang programang Housing Rights with 8SAC at ako pa rin po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. At syempre, napakinggan nyo yung mga paalala natin. Sana po may natutunan kayo, lalo na dito sa kaibigan natin si Dingdong Dantes, nakahawig ng ating kasamahan na si Hero, operator natin sa Wirecast. Syempre, joke lamang po yun. At syempre po ay makakasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Mary Charlene Joy P. Sedad, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 12 ng Human Settlement Adjudication Commission. Patuloy lamang po kayong sumubaybay sa aming Facebook page at YouTube channel. I-type nyo lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At syempre, please like, follow, share, and subscribe na po para lagi po kayong updated sa mga mahalagang kaganapan dito sa loob at labas ng bansa. Kanina sa unang bahagi ng ating programa, tinalakay natin ang prohibited motions and pleadings kung saan binigyang linaw ni Attorney Charlene ang mga dapat at hindi dapat gawin sa isang proceedings o pagdinig sa reklamong isinampa na nireresolba sa 8SAC. Kung babalikan po natin ang motion to dismiss the complaint, motion for bills of particulars, petition for relief from judgment at marami pa hong iba. Bali, halos na sa 11 yung mga pinagbabawal na nabanggit pero marami pa po. Sa puntong ito, dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Kasama pa rin natin si Attorney Charlene. Magandang araw po muli, Attorney. Magandang araw po ulit, Sir Jay. Yun, pati si Attorney medyo nalito na sa nagmumukha na siguro ang kung Attorney. Joke lamang po. Attorney Charlene, pag-uusapan na po natin itong isang landmark case na may kinalaman sa Homeowners Association Dues. Itong Ferndale Homeowners versus Spouses Abayon. Ano po ba ang pangyayari sa kasong ito, Attorney? Tama po kayo dyan, Sir Jay. Bago po natin i-discuss ang naturang landmark case, nais po muna nating ipaalala at idiin sa ating mga kababayan na guide o gabay lamang ang anumang mapag-uusapan dito dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa 8SAC ay nireresolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito. Kaya case-to-case basis kumbaga. Magdedepende pa rin ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipipresenta ng bawat panig. So ang tatalakayin po nating kaso ngayong araw ay tungkol sa bayarin o dues sa ating mga Homeowners Association o HOA. Ito po ang Ferndale Homeowner Association versus Spouses Abayon na may GR number 230426 at 230476. Ito po ay napagdesisyonan ng Korte Suprema noong ika-28 ng Abril 2021. Mahalaga pong mapag-aralan o makakuha ng ilang kaalaman ang ating mga kababayan mula sa kasong ito, lalo pa doon sa ating mga potential home buyer at members ng mga HOA. Dito po kasi sa kasong ito, nagbigay linaw ang Korte Suprema tungkol sa usapin ng unpaid o hindi nabayarang HOA dues at kung sino ang mananagot kapag naibenta o nailipat ang isang property na mayroong hindi nabayarang HOA dues. Sa kaso pong ito, may 8 loteng matatagpuan sa Ferndale Homes ang naibenta sa iba't ibang mamimili o buyer mula 2003 hanggang 2004. Nabili po ng mag-asawang respondent ang 4 na lote mula sa nasabing subdivision. At dahil may pagmamay-ari na nga ang respondent spouses sa subdivision, naging miyembro na rin sila ng homeowners nito. Bilang mga miyembro ng petitioner HOA, ni-require na ang mag-asawang respondent
ay magbayad ng HOA dues, kabilang na ang mga hindi nabayarang dues ng mga lote bago pa man ito mabili ng mag-asawa. Nagpataw rin ang petitioner HOA ng 24% interest at 8% penalty per annum. Dahil po sa masyadong mataas po no na siningil sa kanila na interest. Opo. Noong December 2013 po, nagsampa ng reklamo laban sa petitioner HOA ang mag-asawang respondent sa Housing and Land Use Regulatory Board o HLURB. Ito naman ang ahensyang pinagmanahan ng adjudicatory powers ng HSAC. Pumabor ang HLURB sa mag-asawa. Ayon sa kanilang desisyon, wala umanong basehan sa bylaws ng HOA na kailangang bayaran ng respondent spouses ang mga unpaid dues ng mga nabili nilang lote. Binabaan rin ng HLURB mula 24% na interest hanggang 6% na interest. Tinanggal rin ng HLURB ang 8% na penalty. Ipinag-utos rin ng HLURB na i-refund ang mag-asawa para sa ilang bayarin mula sa mga nasabing interest at penalty. Samantala, ang petitioner HOA naman po ay umapela sa Court of Appeals at dito nabaliktad ang ilan sa mga naunang desisyon ng HLURB Board of Commissioners. Ayon naman sa Court of Appeals, 12% dapat ang interest para sa mga late payments at 8% naman para sa penalty. Medyo bumaba. Ano nga po uli yung sa una natin? Umaabot ng 24% ang multa at yung interest and yung penalty ay 8%. Yes po, Sir Jay. Umaabot ng 32% per annum ang nangyayari doon. Kung matagal na po yung panahon, di ang laki na po ng naging tubo. Oh, yes po, Sir Jay. Ito po yung pinataw ng HOA, 24% na interest at 8% penalty po per annum. Opo. Tapos nung inapila naman ay naging 12% po o 12%. Tama po ba, attorney? Opo. Inapila po ito sa, sabi po ng HLURB, binabaan po nila ang interest mula 24%, ginawang 6% at tinanggal na po yung 8% na penalty. At pagdating naman po sa Court of Appeals, binaliktad naman po yung desisyon ng HLURB. Dapat daw po ang interest ay 12% at binalik po ang 8% na penalty. Ayun, at least medyo magaan-gaan na po para sa ating respondent, attorney. So, medyo back and forth po pala itong nangyayari dito, Attorney Sherlyn. Ano naman po ang naging tugon dito ng Korte Suprema nang makarating po sa kanilang tanggapan? Ganun nga po, Sir Jay. Komprehensibo naman po ay naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong ito. Pero para po sa benefit ng mga tagapakinig nating nagnanais bumili ng mga lote o property o nakabili na at nasasakupan rin ito ng isang HOA, may dalawang particular na issue po tayong pag-uusapan. Una po, dapat nga bang magbayad ng mga naipong HOA dues ang mag-asawang respondent bago pa man nila mabili? Opo, bago pa man nila mabili yung mga lote. At pangalawang issue naman po, may pananagutan ba ang mag-asawang respondent sa mga interest at penalty sa late payment ng HOA dues? So sa unang issue, opo, ayon po sa Korte Suprema, responsibilidad pa rin ng mag-asawa na bayaran ang unpaid HOA dues ng mga loteng kanilang nabili kahit pa na ang mga ito'y naipon bago pa man nila maging pagmamay-ari ang mga lote. Ayun. Ito ay dahil nakasaad sa kontrata na napapailalim ang pagbenta sa terms, conditions, restrictions, and other limitations provided for in the contract to sell, deed of restrictions, the articles of incorporation, and bylaws ng Homeowners Association. Ayon po sa Supreme Court, ang association dues ay hindi lamang simpleng utang ng dating may-ari. Kapag ito po ay nakasaad sa kontrata, deed, articles of incorporation, and bylaws ng HOA at hindi ito nabayaran, nagiging lien o pananagutan ito na nakakabit mismo sa property.
Kaya sa oras na naibenta o nailipat ang pagmamay-ari sa property, hindi nawawala ang lien. Napupunta sa bagong may-ari ang obligasyon ayusin ang mga unpaid dues. Ayon pa sa desisyon ng Supreme Court at magandang paalala na rin po ito sa ating mga buyers, Ayun, kaya dapat makinig po sila. Opo, inaasahan pong nagsagawa ng due diligence ang mag-asawang respondent. Dapat bilang buyer ay sinuri nila ang mga dokumento at nagtanong sa HOA tungkol sa anumang outstanding obligations ng mga loteng kanilang binili o bibilhin. Patungkol naman po sa ating pangalawang issue, kung may pananagutan ba ang mag-asawa sa mga interest at penalty sa late payment ng HOA dues, ayon sa Korte Suprema, may karapatan ang petitioner HOA sa ginawa nilang pagsingil sa mga interest at penalty dahil malinaw ang mga ito sa kanilang rules. Ngunit kahit may ganito silang karapatan, ayon sa Supreme Court, masyado namang mataas ang 24% na interest at 8% penalty bawat taon. Sang-ayon ang Korte Suprema sa Court of Appeals na bawasan ang mga ito. Sa halip na 24% interest ay dapat gawing 12% bawat taon at habang ang 8% penalty ay dapat gawing 6% bawat taon. Yun, bali, dun sa dalawang punto na tinalakay niyo, attorney, una yung dapat ay magbayad itong respondent pala. Kaya talagang kapag bibili po tayo ng isang property o mga property ay dapat kailangan maging mabusisi tayo sa mga dokumento kasi ayun yung nabanggit nyo doon sa inyong binasa or sa inyong ipinahayag, attorney, ay parang nagkaroon ng kapabayaan itong buyer kaya hindi niya masyadong naaral yung mga dokumento. Kaya napaka-importante po sumangguni sa mga eksperto, attorney, kung kailangan na may mga legal terms or legal advice ay mas magandang sumangguni po sa mga professional, attorney? Yes po, tama po kayo, Sir Jay. Opo, part din po yan ng responsibilidad ng bilang buyer, yung pagkandak po ng due diligence. Opo. Dapat sinusuri po ang mga dokumento. At kung part naman po siya ng subdivision, ay magtanong po sa HOA kung ano ba yung status ng property. Kung may outstanding obligations ba ang mga loteng kanilang bibilhin. Kaya napakahalaga bilang isang miyembro ng Homeowners Association ay dapat, lalo na yung mga bumibili, kung miyembro naman na sila ng mga Homeowners Association, ay dapat inaalam nila yung mga bylaws para kung sakali or yung Magna Carta for Homeowners Association, attorney, para kung sakali nga magbibili sila ng properties, alam nila kung ano yung mga proseso. Yes po, Sir Jay. Sabi nga po, yung Magna Carta for Homeowners and Homeowners Association, sarang shop, ito po yung Biblia po ng mga homeowners at saka mga miyembro po nito. Kaya po, at mahalaga po na maging aware din po ang mga miyembro ng Homeowners Association kung ano ang nakapaloob sa kanilang bylaws kasi meron po silang mga responsibilidad din bilang mga miyembro ng HOA. Ayun. Ayan mga kababayan, sana po ay may natutunan kayo dito sa kasong tinalakay ni Attorney Sherlyn dahil napakahalaga po nito. Lalo na po kung kayo ay nagbabalak na bumili ng mga ari-arian. Pero ano nga po muli yung mga paalala, attorney, para mas malinaw lang po, baka related dito sa kaso yung mga na-experience ng ating mga kababayan. Yung disclaimer po natin. Opo, so yung paalala natin sa mga kababayan dahil ito ay kumbaga case-to-case basis, ano po? yes po, na ito po ay guide lang po o gabay at anumang napag-usapan natin dito ay iniresolba naman po kung at gabay lamang po ang anumang napag-usapan natin dito dahil lahat naman po ng kasong idinudulog sa HAC ay nireresolba ayon sa aligasyon at mga ebidensya na sumusuporta nito. Kasi nga po, case-to-case basis naman po, kumbaga. At magdedepende pa rin po ang magiging desisyon base sa ebidensya na ipipresenta ng bawat panig.
Ayun, malinaw po mga kababayan ha, yung mga paalala ni attorney. So, pero bago natin tuluyang pakawalan sa linya ng ating komunikasyon si Attorney Sherlyn, kung mayroon pong mga karagdagang katanungan pa ang ating mga tagapakinig, paano po kayo pwedeng i-contact, attorney? Kung may tanong po sila, Sir Jay, tungkol sa mga HOA at iba pang katanungang may kinalaman sa mandato ng HSAC, maaari po kaming i-contact sa aming cellphone number na 0917-837-5380 o mag-email sa info@hsac.gov.ph. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aming Facebook page at HSACPH o ang aming website na hsac.gov.ph. Nariyan po ang aming directory ng Central Office at Regional Adjudication Branches. Dahil po kami ay quasi-judicial agency na parang korte, hindi po kami maaaring magbigay ng legal na payo o opinyon. Ito po ay para hindi namin mapangunahan ang paghatol ng aming adjudicators na siyang may otoridad na maghatol ng sa isang kaso. Ngunit kung may tanong po kayo tungkol sa aming proseso, maaari niyo po kaming i-contact. At dito na po natin tinatapos ang panayam natin kay Attorney Mary Sherlyn Joy P. Ciudad, Attorney 4 ng Regional Adjudication Branch 12 ng HSAC. Maraming salamat po Attorney Sherlyn sa pagsama sa ating programa sa pagbibigay ng inyong mga professional insights sa ating mga kababayan hinggil dito sa ating pinag-usapan ngayong araw. Mabuhay po kayo at patuloy na magbigay ng magandang serbisyo para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at gabay. Dito na po natin tinatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. Sana po ay nakapaghatid na naman kami sa inyo ng mga bagong kaalaman bilang mga miyembro ng Homeowners Association. Pero bago ako tuluyang magpaalam, magpapasalamat na po tayo sa ating mga nakasama dito sa ating programa. Sa Master Control, si Mr. Milo Janela. Sa ating Wirecast Operator, si Mr. Hero Lucero. Ayun, yung nabanggit ko kanina na halos may pagkakahawig sa kaibigan natin si Dingdong Dantes. Sa ating live stream operator mula naman sa production team ng Radyo Pilipinas World Service, si Mr. Win Tanyano. Shout out Mr. Erwin Tanyano. At shout out rin natin ang mga kasamahan natin sa production na sina Drizzle Nanyong, Steph Vicente at si Mr. Leo Magpayo. At syempre ang mga nakatuwang naman natin mula sa HSAC na sina Miss Cheska Robles at si Mr. George Sinswat. Maraming salamat din sa mga commissioner ng Human Settlements Adjudication Commission, sina Attorney Sergio Yap, Attorney John Christopher Mahamud, Attorney Michael Culerbel, Attorney Maria Victoria Reyes Beltran at sa ating Executive Commissioner na si Attorney Avelino Tolentino III. Gayon din sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service Bureau Broadcast Services sa pangunguna po ni Officer in Charge Mr. Alan Alyanige. At sa ating station manager dito sa Radyo Pilipinas World Service na si Mr. Ray Sampang. Abangan niyo po ang susunod na episode ng ating programa. Muli maraming salamat po sa mga sumubaybay dito sa ating programang Housing Rights with HSAC. At ako po ang inyong lingkod, Jay Arevalo. Maraming salamat po. Stay safe, kabayan. Narito na kabayan, ang programang Housing Rights with HSAC. Isa ka bang home buyer, homeowner o parte ng isang homeowners association? Alamin ang inyong mga karapatan kasama ang Human Settlements Adjudication Commission. Housing Rights with HSAC. Magsisilbing gabay mo sa tamang proseso at hakbang sa pagtataguyod ng inyong karapatan bilang isang homeowner. Kaya't halina kabayan, huwag magpahuli sa mga mahalagang impormasyon at gabay mula sa HSAC para sa isang maunlad, mapayapa at nagkakaisang housing community. Housing Rights with HSAC. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.